maraming mga simbahan, mga gusali, na kung saan ay napakaganda ng kanilang mga building. Napakaganda ng kanilang mga pueblos, napakaganda ng mga struktura ng kanilang mga building na ito. At patuloy na pinapaganda nila ang kanilang mga templo na sinasabi. Kung pupunta ho kayo ng St. Peter Basilica, ay makikita ho ninyo kung gaano kaganda ang simbahan sa Vatican City. At kung pupunta naman ho kayo sa Amerika at titignan niyo po ang simbahan po ng Mormons ay temple ang ganda. At kung pupunta naman po tayo sa Metro Manila at makikita po natin ang templo o yung simbahan ng INC ay napakaganda rin. At marami pang mga simbahan na talagang pinaganda ng gusto ang kanilang mga building. At kung ating titignan ang ating building, so kung ikukumpara natin sa mga building nila, ay wala pa ho sa 1/4 at wala pa rin kalingkingan ang ating building na ito. Pero pwede na rin ho natin sabihin na maayos at maganda. Amen? Well, kung ating titignan ang mga building na ito ay tinatawag ng physical structures. And folks, these people maintaining their temple. But I would like to speak on the message of the subject, maintaining the temple. And our text this morning comes from the first letter na sinabi mo ni Apostol Pablo. And ito po ay kanyang sulat sa mga taga-Corinto. Sinulat po ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinthian Church. Actually, background nito kanina, yung sa Book of Acts, binigyan ng tayo ng pansin. Sa chapter 18, na si Apostol Pablo ay nagpunta doon sa Corinth to preach the Word of God. At doon sa kanya pong pangaral doon na ito, ay matigas ang ulo ng mga taga-Corinto. At kung babagtasin natin ang mga talatang ito sa 1 Corinthians o sa Corinto ito, ano yung makikita mo natin, the divisions ng mga talatang ito. In chapter number 1 to 4 ay makikita natin yung moral failures ng mga taga-Corinthian church. And in yung church division, nagkaroon ng church division sa chapter 1 hanggang chapter number 4, and chapter 5 hanggang chapter 6 ay nagkaroon ng tinatawag na moral failures. And chapter 7 ay nagkaroon ng issues concerning marriage sa pag-aasawa. And chapter 8 hanggang chapter 9 ay nagkaroon ng tinatawag na questionable practices. And chapter 11 ay yung tinatawag na church order. And chapter 12 hanggang chapter number 14, the proper use of spiritual gifts. And chapter 15, yung error of false doctrines, particularly concerning the resurrection of the Lord Jesus Christ. Amen? Now, kung ating titignan, ang Corinthian, mga kapatid, was a difficult city. So, nandito po yung kanilang goddess na si Venus or si Aphrodite, na siya po yung tinatawag na the goddess of fertility and tinatawag na sexuality. Amen? So, sa kanila, normal ang immorality. Sa kanila, normal ang prostitute. So, ito po ay syudad na tinatawag na masagana, pero yung kanilang reputations ay bumagsak. Amen?
So, kung titignan ho natin dito, Corinth was a difficult city in which to minister and maintain a Christian standard. Kaya ho, ang Korinto, ang mga mananampalataya dito ay nahihirapan. Just like, for example, sila Apostol Pablo at ibang mga ministers na ito ay ma-maintain yung tinatawag na Christian standard. Amen? So, the city was the capital of Achaia, located at the southern tip of Greece. It was surrounded by two natural harbors and made it a commercial center of trade and shipping. So, the city has a large population. And nandiyan yung mga Grego, yung Latins, mga Jews, mga Egyptians, Syrians, and those from Asia. And now, due in large parts to its commercial trades and prosperity, Corinth was a city that was known for indulgence and immorality. So, yung syudad na ito ay kilalang-kilala sila sa tinatawag na indulhensya at sa pagpapractice ng tinatawag na immoralidad. Kaya nga po, ang pangalan, ang city na Corinth, so the name city Corinth became by a word for wicked and immoral living. So, ibig sabihin po ng salitang Corinto or Corinth is a wicked and immoral living. Then, sila po ay masama at talagang immoral ang kanilang pamumuhay. So, the worship of many local residents centered around the great goddess of love, Aphrodite. Yun yung kanilang pinaka-Diyos sa kanilang syudad na kanilang sinasamba. Ang Diyos ng pag-ibig, pero baliktad ang pag-ibig nito, kundi ito ay Diyos ng immoralidad. Ito ay Diyos ng sexualidad. So the temple being in her honor housed 1,000 temple prostitutes that were used as a twisted form of worship. Now, as you can see, the church in Corinth faced great obstacles in maintaining the purity and witness before the Lord. Even the church, immorality was evident. Pati ang iglesia, pati ang kasimbahanan, ay naapektuhan ng pagiging immoral ng iglesia. So walang purity at walang kalinisan ang iglesia o ang church. Kaya mga kapatid, even among the church, immorality was evident. Apostle Paul deal with it because it was prevalent among them. Now, 1 Corinthians chapter 5, verse number 1, sabi ng Panginoon at kanyang salita, it is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as it not so much as name among the Gentiles, that one should have his father's wife. So makikita nyo ang kanilang immoralidad, men, kung gano'ng ka-immoral ang mga tao dito. And even in 1 Corinthians 6, verse number 13, sabi rito, now, the body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. Ang sabi ng Apostol Pablo, na meron sa inyo na hanggang kayo ay nagpa-practice pa ng tinatawag na fornication. Amen? So, ano pang Tagalog sa fornication? Hindi naman pangangalo niya. Pangangalo niya ba o pakikiapin? Pangangalo niya. Okay. So, may mga nangangalo niya at yun ay napapractice sa loob ng iglesia. Amen? Pero sabi ng Apostol Pablo, now the body is not for fornication, but the body is for the Lord, and the Lord for the body. Amen? Sabi nga, yung katawan ninyo ay para sa Diyos na yan, para sa Panginoon. Ang inyong katawan ay hindi para sa fornication. Amen? Now, you will have to admit that we to live in a culture that closely resembles that of Corinth. Maaaring may mga churches or maaaring may mga Christian
or yung tinatawag na magsasaka na lamang. At pag nagsawa, ayaw na. That is the design of God on the subject of marriage. Because marriage is what? Yan po ay merong tinatawag na purity. Amen? Kaya kung titignan mo natin, in our social media and televisions, very rampant yung tinatawag na immorality. Amen? Pati mga kanta ngayon ay immoral ang mga mensahe na ipinaparating. Amen? Ang kultura ay pinapalitan. Kaya yung unang panahon ay napaka-stricto ng mga magulang pagdating sa pag-aasawa. Amen? Ang kwento ng aking mga magulang, kaya ako nakapag-asawa yung nanay ko at tatay ko. May aksidente at ang nahalikan ng tatay ko, ang nanay ko. At kailangan palagutan. Amen? At naikasal mo sila. Amen? At pag nanligaw po ang mga sinaunang tao, parang wala rin sinaunang tao. Parang pag nanligaw po ang mga nung panahon nila, ay kailangan mo magsibak ka ng gatong at mag-igib. Amen? Ay gayon mo, hindi pa mo kayo nagkikita. Through cellphone lang, ay kayo na. So, nababaliran ng tinatawag na impurity ang iglesia. Amen? So, ano ang motto ng society ngayon? That the society embrace the motto of what? Please the flesh, whatever the cost. Amen? Kumbaga parang sundin mo naman. Ano man yung kakahantungan nito? Kaya minsan ang sinasabi ng mga tao ngayon, anong sabi nila? Kung ano yung laman ng puso mo, sundin mo. But don't you know that the Bible says that the heart is deceitful above all things. Amen? Ito'y tinatanggap ng mga tao ngayon. Amen? So, bakit mahalaga ang tinatawag ng maintaining the temple? The Bible tells us that we are the temple of God. As Christian, we have the Spirit of God, and the Spirit dwells in us. Amen? At nananatili ang Espiritu ng Panginoon sa atin, tayong mga Kristiyano, at tayo tinawag na templo ng Diyos. Kung itong templo na ito, na katawan na ito, ay naroon at pinananahanan ng Diyos, ay kailangan maingatan pagdating sa kabanalan. Amen? Yes, we fall into sin because we are in the flesh. But do not reason out that you are in the flesh. Natao lang ako, nadatarang, natutokso. At meron mga kapatawaran yung aking kasalanan. As far as the Bible is concerned, Apostle Peter said, "Be ye holy, for I am holy." Amen? So looking at the body from a biblical perspective as we consider maintaining the temple. What is number one? Number one is the opportunities of the temple or the body of the body. Look at verse number 19. Sabi sa verse number 19, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you. Amen? Kung ating babasahin ang salitang ito, amen? Ano? Hindi ba ninyo nalalaman ng iyong katawan ay templo ng banal na Espiritu na nasa sa inyo? Hindi lang mo patanong. Amen? Kumbaga, sinasabi ng Apostol Pablo, hindi ba ninyo nalalaman na yung katawan yung yan ay hindi na para sa fornication, sabi niya, kundi ang inyong katawan ay pinananahanan ng banal na Espiritu at ang Espiritu niyan ay kailangan na merong kabanalan sa ating pamumuhay.
And what is the opportunities of the body? Apostle Paul reminded them of the importance and significance of their bodies. Now, he was well aware of much that was going on among them, and he challenged them to consider the use of their bodies in the light of God's righteous standard. Ano ba ang katawan natin? Saan ba natin ginagamit ang ating katawan? It is sometimes for pleasure, or it is sometimes to please God. Now, in these profound questions, we are reminded of the potential that the body has. Ano ba ang pwedeng magawa ng katawan? At ano ba ang ginagawa ng katawan? So, we have certain opportunities within our physical bodies. And we are talking about our flesh. What is number one? The opportunity for sin. And yung oportunidad na tayo rin ay magkaroon ng kasalanan. So, ma-realize natin yung potential ng kasalanan within these bodies. Maging siya Apostol Pablo ay naging aware sa kasalanan ito. Na maging si Apostol Pablo sa kanyang katawan, amen, committed within the bodies sa kanya, at maging tayong mga mananampalataya ay hindi tayo exempted sa kasalanan sa ating katawan. Amen? Sinful and wrong. Now, if you look at your Bible in Romans chapter number 7 down to 14, verse number 14, down to verse number 20. Anong sabi niya rito? Sabi niya rito sa verse number 14, for we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. For that which I do, I allow not. For what I would, that I do not, but what I hate, that I do. Would not I consent unto the law that is good? Now, then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. For the will is present with me, but how to perform that which is good, I find not. For the good that I would, I do not, but the evil which I would not, that I do. Now I do that I would not. It is more that I that do it, but sin that dwelleth in me. Sinasabi ng Apostol Pablo, may mga bagay na ayaw kong gawin, pero bakit nagagawa ko? May mga bagay na gusto kong gawin, pero bakit hindi ko nagagawa? Dahil sinasabi ng Apostol Pablo, na minsan sa kanyang katawan ay nananaig yung kasalanan, nananaig ang tukso, nananaig ang kanyang laman. Amen? Ako po ay mahigit 20 years ng Kristiyano. At hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, sa 20 years ko na magiging Kristiyano, ay hindi ako natutugso at hindi ako nagkakasala. But that is not an excuse for us. Yes. Nagkakasala ka. Minsan sinasabi mo, okay na magkasala. Kasi bakit? Meron lang mapatawaran. Okay lang gagawin mo. Makapatawad na ako ng Panginoon. And minsan na advance ka mang humingi ng tawad. Amen? Parang isang panalangin. Merong bagong membro doon sa Mother Church at nag-pray siya. Isa mga amen. Sabi niya, Panginoon, maraming salamat kami nagkatipon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan at sa mga gagawin po namin kasalanan. Advance yung kanyang prayer, advance yung kanyang
Peter, be holy for I am holy. Gawin natin ito kung kakayanin natin. Mga kapatid, nag-i-strive tayo for sanctification. Di ba si Pastor Joel Espinosa, for 5 years, nag-series siya sa kanyang Sunday school on the subject of holiness. At binabasa ko yung mga contents niya. Sabi ko, for 5 years in one subject. The subject of what? Holiness. Kanina tayo yung topic niyo. Di ba yung topic yung Sunday school kanina? Holiness. Amen? Kaya ang ating sarili ay merong potensyal habang tayo nandito sa laman ay merong oportunidad para sa tinatawag na kasalanan. Pero wag natin hayaan na tayo ay manatili doon. Wag natin hayaan na tayo ay magbaba doon sa tinatawag na kasalanan. Amen? So we need to guard ourselves, mga kapatid, pagdating sa tinatawag na kasalanan na ito. Amen? Kaya mga kapatid, tayong lahat ay pwedeng matukso. Amen? Yan yung subject namin sa mga tagatawag na lesson dealing with sin. Amen? Si Adan at si Eva ay tinukso. Ang Panginoong Jesucristo, tinukso din. Ano ang kanilang kaibahan? The same ang paggamit nila ng diablo. Lust of the flesh, lust of the eye, the pride of life. Doon sa chapter 3 ng Genesis, chapter 4 ng book of Matthew, ganun din ang ginamit ng diablo. At ganun din ang gagamitin sa iyo ng diablo. Amen? Now look at this. Hindi mo mapagkakatiwalaan ang laman mo. Di kaya mo yan! Hindi mo magkakasala! Mga kapatid, pag nandiyan na yung tukso, doon mo sabihin na hindi ka magkakasala. Kaya kayong kanta, o tukso, layuan mo ako. Hindi mo totoo yun. Dahil ang tukso, kailanman ay hindi ka lalayuan, kundi tayo ang lumalayo sa tukso. The next opportunity is not only for sin, but opportunity for sanctification. Tingnan niyo po, nung hindi ka pa Kristyano, wala kang inatupag sa iyong laman, wala kang inatupag sa iyong katawan, wala kang inatupag sa iyong sarili, puro kasalanan. Hindi mo alam yung salitang sanctification. Hindi mo alam kung paano mamuhay ng malinis, paano mamuhay ng tama, paano mamuhay ng merong kabanalan sa Diyos. Alam nyo, especially tayo mga Baptist, masyadong naabuso natin once saved and always saved. May katotohanan yan. Pero bakit inabuso nila na ang sabi nila na kahit magkasala ka na magkasala, langit ka pa din. Ngayon, nandun sa kasalanan, pero aligtas pa din lang. Kasi ang paniniwala ko, pag ikaw ay nasa Panginoon, amen, merong grieving of the Holy Spirit, saan? Doon sa puso mo, merong kalungkutan. Folks, listen, walang kasiyahan sa kasalanan. Maliit o malaking kasalanan,
anong oportunidad natin ngayon? Opportunity for sanctification. Amen? And I'm glad that we don't just have the potential and opportunity for sin. We also have the opportunity and potential for sanctification through the help and the guidance of the Lord. Amen. And all by the grace of God. Alam nyo, lahat tayo dito ayaw ng kasalanan. Tama? Gusto mo natin mahuhay ng tama eh. Pero yung iba may tama na lang. Amen? Gusto natin mahuhay tayo doon sa kalooban ng Diyos. Di ba meron tanda, gusto kong kumain pero hindi ko magawa. Amen? Pero isa, Pastor, gusto ko nang magpabautismo. Bakit? Para mabago na ako. Sabi ko, hindi ko mababago ng bautismo. Amen? Kahit anong gawin ng bautismo, kahit lahat ng relihiyon magpabautismo ka, hindi ka kaya baguhin ng bautismo. Ang tanging makakapagbabago sa iyo ay ang Panginoon is all by the grace of God. Because what? Paano mababaguhin? May Espiritu ka ng Diyos na nasa sa iyo. Amen? Ang Espiritu ng Diyos, ginagabayan ka. Saan? Sa sanctification. Amen? Sa pamumuhay ng tama, pamumuhay ng merong kabanalan. Mga kapatid, tayo minsan ay nagiging biktima ng kasalanan sa mga devices ni Satan. We do not possess the power of desires within ourselves, but we can find the strength we need in the Lord. Ano ang kailangan lang natin, mga kapatid, para mamuhay tayo? Yung strength ng Panginoon for sanctification. Amen? Yan ang kailangan natin. Amen? Now look at verse number 18 in our text. Sabi ni Apostol Pablo, sa verse number 18, anong sinabi niya yan? Sabi niya rito, flee fornication, every sin that a man doeth is without the body, but he that committeth fornication sinneth against his own body. Alam nyo, sabi nga nila, masarap daw ang kasalanan. Amen? Para nga daw credit card yan eh. Yung kasalanan, enjoy now, pay later. Amen? Nag-i-enjoy ka sa credit card, o ka dyan, kaskas, ano mga, pagbayaran na, o kahit sa ulo. Amen? But flee. Yung tukso ay naroon na, mga kapatid. So, kailangan natin ang Espiritu ng Panginoon. Amen? So, kailangan natin lumayo, umalis. Amen? Ang tanong, meron ba tayong kapag talaga nalayuan ng kasalanan? Get away from it. Remove yourself from that situation. And alam mo, pag gumagawa tayo ng kasalanan, nag-reason out tayo parati to justify and your sin. And so what is the point is? We don't have to engage in sin just because we have the opportunity for it. We can avoid it and flee from it. Satan has power and he will do his best to tempt you that he does not possess the power that our Lord gives through the help of the Holy Spirit. Amen? Nung wala ka pa sa Panginoon, wala kang Espiritu na tutulong. Yung kapangyarihan na yan ay wala pa. Pero ngayon na ikaw ay na kay Kristo na, meron kang pala na Espiritu
Wala, pastor, ay mahina eh. If that is your reason, at hindi ka kukuha ng lakas sa Panginoon, sa kanyang kapangyarihan, ay lagi kong nasa kasalanan. Number 2, not only opportunities of the body, but number 2, the occupations of the body. Verse number 19, but know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Notice, ano pong makikita natin dito? Number 1 is the resident. We must keep in mind that the Corinthian believers were struggling with keeping the body pure. Hindi lang ang mga taga-Korinto, kapatid, kung hindi maging ikaw ay nahihirapan ka na manatili kang pure. Bago ka pumunta dito, magkaroon ka ng kasalanan. So they face all manners of temptations from the world around them. Amen? Mga kapatid, every day, nakikipagdigma tayo sa laman. Every day, nakikipagdigma tayo sa mga demonyo. Every day, nakikipagdigma tayo sa kasalanan. Ano ang pinaka-weapon natin? Yung kanyang espiritu na nasa sa atin, yung espiritu na nagagabay sa atin, yung espiritu na nagbubuhay sa atin sa katotohanan mula sa kanyang salita, at upang tayo ay mabuhay sa kalooban ng Diyos. That is the power of the Holy Spirit in our life. Apostle Paul addresses the ducklings by reminding them that their physical bodies were the temple in which the Holy Ghost resides. Sabi na Apostol Pablo, not knowing that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you. Alam mo, katawan natin, kahit tumanggap kay Kristo, hindi na sa atin ito. Because we are bought with a price. And therefore glorify God in your body. Ang katawan ay gagamitin sa pagluwalhati sa Diyos. Amen? At huwag natin ibabat ang ating katawan sa kasalanan, sa iyong mga makalamang gawain, ang mundo, mga kapatid, dahil ang mundo ay gagamitin ka at lalapastanganin ang iyong katawan. Gagamitin ito sa kasamaan, gagamitin ito para masira ang buhay mo. Pero ang Diyos, ang iyong katawan, ay gagamitin sa pagluwalhati sa kanyang pangalan. Kaya kayong mga young people, kung Kristiyano kayong people, gamitin mo yan sa gawain ng Diyos. Huwag mong ibabad ang sarili mo sa mundo. Amen? Now, we have no problem with the doctrines of being indwelled by the Holy Spirit at salvation. Pero ilagay natin yung proper perspective. Our physical bodies are the temple of the Holy Ghost. So this sanctuary is not where He resides. Man. So kung tinitanong natin, ang kabanalan, hindi lang pag-Sunday. Ang Espiritu ng Panginoon ay nasa sa atin. At minsan, pagdating na pagdating na Monday, kinuha ka lang ng Espiritu. Pagdating ng Sunday, okay na eh. So ano ba ang ina-occupy? Yung katawan mo, yung lahat sa Panginoon na ito, hindi na ikaw ang may-ari nito. Sabi ito, what know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is
is in you, which ye have of God. Next is the reliance. So, meron tayong dakilang responsibilidad na dapat nating panadalihin bilang templo ng banal na Espiritu. Ano ito? Meron tayong parating pagdakila sa Diyos. Ano kung titignan natin ang buhay natin, ano mas marami natin ginugugol? Mundo ba ako sa Diyos? Amen? And sometimes, ang sarili natin, talagang nakabawal sa mundo. Alam niyo, ang social media, hindi masama. Ang masama sa social media, kung yun na lang parati ang ginagawa mo. Wala ka na ibang ginagawa sa buhay mo, kundi yan na lang. Ewan mo, kayo mga yung people, nagpupuyat kayo dyan. Man? Ano ba pinagpupuyatan nyo dyan? Alam mo yung mga yung people na yun, pag hindi na sila talaga tawag nito, masaway. Tayo mga magulang, gulpin mo yan, bubugin mo yan, wala tayo. Bugod mo na sa Panginoon. Ha? Alam mo, sabi ko masana anak, kung ano yung ginagawa mo sa buhay, yan magiging resulta ng buhay mo. Kung magpapabad ka parati yan, yan magiging resulta ng buhay mo. Yan. Pero kung naging bayani na ikaw ay naglaro ng Call of Duty, pinagawa ka ng ribunto, nirecognize ka sa Malacanang, bakit? Naglaro ka ng Mobile Legend. Kailan ka naging legend? Nung ikaw ay naglaro ng Mobile Legend. Sorry to say, may mga pastor na naglalaro ng Mobile Legend. Ako nga, di ko alam ang Mobile Legend eh. Nalaruin. Even the character, di ko alam yung character. Pero yung katawan natin, sabi ng salita ng Panginoon, tayo ang templo ng Panginoon at ang templo nito ay gagawin mo para sa Diyos. Amen? So God has ordained that we be enthralled with the third person, which is the Holy Spirit, mga kapatid. But a gift na natanggap natin sa Panginoon. So hindi ito limitado sa mga Kristyano, all believers. Kaya nga ang Espiritu ng Diyos, yan din ang nagpapatuto sa ating Espiritu ng kaya ng Diyos, Romans chapter 8, verse number 16. At ang Espiritu niya na hindi mo aalis siya. Amen? Kaya tayo ay kilala ng Panginoon. Bakit? Meron kang tatak ng Espiritu ng Panginoon according to Ephesians chapter 1, verse number 13. You're being sealed with the Holy Spirit of promise. Now, hindi ka naman harap sa Diyos at sasabihin mo, Panginoon, ako'y papasok sa iyong kaharian. Bakit? Kasi ako po ay nagsisipa. Kaya talaga? Alam mo kung bakit ka papasok sa langit? Meron kang tatak ng Espiritu ng Diyos. Well done, thou good and faithful servant. Amen? So when we are tempted to live or behave in a manner that we know is displeasing to
must depend on Him. Kaya nga tayo pag tayo ay nagkakaroon ng kasalanan, magdepende ka sa Diyos at humingi ng tawad, magsisi. Hindi ang pagsisisi ay hindi lamang nangyari nung ikaw ay tumanggap kay Kristo. Every day, kailangan mo magsisi. Meron tayong gifts ng banal na Espiritu ito. So, kailangan natin mag-rely sa Kanya. Every day. And number 3 is the restraint. Verse number 19, the Corinthians as well as many believers today have been forced to deal with this issue of purity and maintaining the body. Amen? Sabi ng salita ng Panginoon, ye are not your own. Ano ibig sabihin sa Tagalog na ye are not your own? Hindi na ikaw ang nagmamayari. Kaya maginawag tayong mga servant ng Panginoon. Bakit tayo ginawag ng mga servant? Because Jesus now is our Lord. Ang ibig sabihin ng Lord, siya na yung pinaka-master natin. Siya na yung masusunod. Siya na may control sa atin. Christ is our preeminent. Siya yung nagpupuntrol sa atin. Siya na yung masusunod sa buhay natin. Alam mo, kaya ka nagkakasala kasi hindi na ang Diyos ang sinusunod. Sino na? Iba na ang sinusunod. Ang sarili mong nasusunod. Kaya nga pag sinunod natin ang sarili natin, saan tayo dadalhin? Sa kasalanan. Now we belong to the Lord. Then, we are no longer our own. Kaya nga, ang prayer natin po natin, Lord, thy will be done. Amen? Kaya tayo mga Kristiyano, si Kristo ang sinusunod. Hindi si pastor ang sinusunod, si Kristo ang sinusunod. As what the Apostle Paul said, follow me as I follow Christ. Amen? Although we respect the man of God, but the man of God is not God. The man of God is not the Lord. Let us remember that the man of God is what? A servant as well. Parehas lang tayo mga servant ng Panginoon. Amen? Ang Diyos ang pinakamataas. Ang Diyos ang siyang itinataas. Amen? Hindi natin yung Diyos ang mga pastor at ang mga founder ng mga churches na yan. Amen? At yung mga bishop na yan. You're listening? We submit ourselves doon sa Panginoon. That's why we have called the Lordship Salvation. Not only the opportunities of the body, the occupations of the body, but number 3 is the obligations of the body. Sabi ito, for ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Man. So, paano tayo mabubuhay ng malinis at merong karangalan sa harapan ng Panginoon? Amen? Number 1, look at the price. We have been bought with a price. That is a powerful thought na sinabi ng salita ng Panginoon. And ano yung price nito? Paano ka binili ng Panginoon? Amen? Alam mo, ang pinambili ng Panginoon para ikaw ay maging sa Kanya ay sa pamamagitan ng Kanyang sarili. Nagsakripisyo siya para sa iyo, para mabili
ng Diyos. Pero pag binaliwala mo lang ang kaligtasan, napakabango ng pag-unawa mo sa kaligtasan. Nasasabihin mo, nagtas na ako, tinanggap ko si Jesus, nagsisi ako. Okay na yun. Pero pag lagi mong pinagbubulay-bulayan kung gaano kabuti ang Panginoon, kung ano yung ginawa ni Kristo para ikaw ay mabilinaw at matubos, iniwan ang langit para sa iyo, namatay, inilibing, at may katong araw siya yung nabuhay. That is a very profound understanding on the subject of soteriology or on the subject of salvation. We do not believe on easy beliefism. Praise! Alam mo, hindi naman tayo nag-request sa Diyos kapag buhayin ang kanyang buktong na anak. Alam mo ba, pwede lahat tayo pumunta sa impyerno at hindi na bumabayin ang kanyang buktong na anak. Kasi bakit? Wala pa. Ang Diyos ay Diyos na. Ginawa ka ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Namatay si Kristo para sa iyo at lahat ng ito ay para sa kaluwalhatian ng Ama. Amen? Kaya when we talk about the doctrines of redemption, ang Ama at ang Anak, ang nag-usap sa redemption nito, ang Ama ang nagpahayag ng redemption sa kanyang anak. Wala kang kinalaman doon. Amen? Tayo ay nabiyayaan ng kagustuhan ng Ama. Amen? Tayo ay nabiyayaan lamang para sa kanyang kaluwalhatian ito. Pero nabiyayaan tayo ng kanyang pagtutubos, ang kanyang pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo ay nabili. Not only the price, but the purchase not only was a price paid, but with the payment, a purchase was made. We have been bought with a price. Kung pag-uusapan natin ang kaligtasan at babayaran mo ang kaligtasan mo, magkano ang sisigilin ng Diyos ito? You understand? Magkano ang kaligtasan mo? Kung ibabayad ng Panginoon sa iyo, kung magkano ang kaligtasan mo, magkano kaya ang ibabayad? Bababayad sa iyo ng Diyos. Let's say, for example, 1 million. 1 milyon! Sino makakapunta ron? Mamaya. Pero hindi. Si Kristo ang pinambayad para sa kasalanan mo. Si Kristo ang nagbayad, ang bumili. Priceless. Precious. Amen? We belong to the Lord. Are you glad you belong to God? To the Lord? Masaya ba kayo na kayo ligtas? Alam mo yung pinapakinggan ko ng testimony dito kaninang umaga. Talagang nakakisa ko sa kapangyarihan ng Diyos. Alam mo, hindi ka kailanman makakatanggi kapag ang Diyos ang tumawag sa iyo. Dahil bakit? Ang Diyos ang bumili sa iyo. Amen? Ibig sabihin, wala kang magagawa. Kahit sabihin mo kayo mo. Pero ang Diyos, gusto niya, may magagawa ka ba? We are obligated to live for the Lord. Kaya nga, ang pamumuhay natin sa Diyos, hindi ito option.
Nakinig kayo ng mga Kristiyano. Pakinggan ninyo, hindi option ang pagsisimba at paglilingkod sa Diyos. Hindi po kayo ng isang yan, sisimba ba ako o hindi? Sisimba ba ako o hindi? Amen? Hindi option yan. Amen? Yan ay talagang gawain ng mga Kristiyano. Ang paglilingkod ay gawain ng mga Kristiyano. Amen? Now look at the purpose. For you are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are what? God's. Ang ownership, Panginoon. Anong purpose kung bakit ka binili ng Panginoon? Hindi lang kaligtasan. Amen? Sabi rito, anong sabi niya rito? For you are bought with a price, therefore glorify God in your body. Amen? Ang purpose kung bakit binili tayo ng Panginoon para mag-glorify natin ng Diyos. Amen? Makinig, ang tunay na nagpipid ng lumalapit sa Diyos, lahat ng kanyang tinubos. Amen? Lahat ng ligtas, siya ang tunay na sumasamba sa Diyos. Kung hindi ka ligtas, hindi ka sumasamba ka doon. Nanonood ka lang. Maliwanag eh, di ba? Paano ka makakaawit? Paano maintindihan ito? Amen? Yung salita ng Diyos, kung paano maintindihan itong salita ng Panginoon na ito? Amen? Ang hindi ka magiging seryoso na makinig na salita ng Diyos, amen? Paano wala sa iyo yung salita ng Panginoon? Pero pag ikaw ay yung Espiritu ng Diyos, nasa iyo ang Panginoon, pinili ka ng Panginoon, nakalasan ng biyaya ng Panginoon, nung naranasan mo ito, na-open sa mga katotohanan, at gustong-gusto mo ang salita ng Panginoon, gustong-gusto mo maglingkod sa Kanya, gustong-gusto mo na ang buhay mo ay gamitin sa Diyos. Lord, ito ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Because you understand why you are being bought with a price to glorify God. Ano ba ang pinaka-purpose ng buhay natin? Mga young people, anong purpose ng buhay mo? Mag-aaral ako, good. Magtatrabaho, very good. Mag-asawa, very good. Anak, papaaralan mo yung mga anak ko. Gusto ko maging professional lahat ng aking mga anak. Very good. Ngayon, tumanda ka na, ano pang gagawin mo? Then you will die. Is that the purpose of life? Here is the purpose of life. Okay. Ang buhay mo ngayon ay parang ito na ang life. Spurgeon, laging sinasabi ni Spurgeon sa kanyang pangaral, maybe this is my last preaching. That's why he gave all that. Maybe this is your last day. Huwag mga pastor, huwag mga papabayan ng utang. Di ba tapos yung anak mo sa pag-aaral? Amen? Meron pa kami hinulugan sa Bulbay. Kaya ako na yung Bulbay, hindi na makasunod na namin yan. Hindi na hanggang yung motor niya, hindi na nakalipad yan. But your life, use it for the glory of God. May mga young people, nung kumawi dito kanina, nagtutuwa ako sa mission, Pastor Bruno. Dati maliliit pa lang yan. Ngayon, malalaki na. Praise God, mga dalaga na. Tutuwa ako, ginagamit sila ng Diyos.
Huwag lang mainlove. Ano mo, pag ang young people na in love, nawawalan sa ulitan. Tama po. Tama ba yan, Sir Maria? Alam ba sa ulo? Hindi, mga young people na ano pa? Ha? Ano mga young people? Gamitin yung buhay niyo sa Panginoon. Huwag kayo magpagamit kay Satan. Ang gaganda nyo, ang gwapo nyo. Tapos gagamitin na kayo ni Satanas. Tapos sasabihin mo, kay Espiritu ka ng Panginoon. Wala ka naman paglilingkod sa Diyos. Kaya mga young people, tapos mag-aasawa ka, anak ni Satanas. Yun mo, anak ka ng Diyos, tapos ang asawa mo, anak ni Satanas. Sobrang ka naman pasok. Kasi pag hindi save yan, anak ni Satanas yun. Tama? Eh, ikaw save ka, anak ka ng Diyos. Amen? Pwede ba magsama yun? Yung anak ni Satanas at ikaw na anak ng Diyos, di ba? Mag-aaway kayo. Kaya si Satanas at ng Diyos hindi pwede magsama. Kaya yung mga young people, kung kayo pipili ng anak ni Satanas, pag may maninilaw sa inyo anak ni Satanas, anak ba ng Diyos? Paano sabi? Ligtas ka ba? Pag naman ikaw, alam mo kung saan mapupunta? Hindi. Oh, anak ka ni Satanas. Iba na ito. Witnessan mo muna. Ayan. Witnessan mo bago mo pastilin, di ba? Oh. Sabi mo, mag-grow ka muna sa Panginoon. Kasi ako gusto ko, matinong buhay ko sa Panginoon. Yan na. Mga young people? Pero ibang mga young people dito, may usapan kami. Kaya kayo maniligaw kayo. Kayo yung mga young people na babaeng magaganda. Pag may maniligaw sa'yo, kausapin nila ang nanay at tatay mo. Pangalawa, kausapin si pastor. Alam mo, hindi nagdadaan sa kagwapuan yan. Tama? No, Mr. J, no? Magwapo yan, anak ng Diablo. Diba? Magwapo. Wala nga lang sa Biblia. Diba? Hindi. Kailangan anak ng Diyos. Amen? Purpose sa buhay natin, magbibigay ka sa Diyos. Alam mo, may klina ng ang buhay mo eh. Ang purpose ng Panginoon kung bakit kayo niligtas, hindi lang sa kaligtasan, kundi magbibigay ka sa Diyos. To glorify Him. Amen? Kung hindi ka maglilingkod sa Diyos, sino paglilingkuran mo? Diablo. Amen? That's how to maintain the temple. Amen? Tapos na. Kain na tayo. Ay, salamat. Tapos na. Sabi niya. Gusto yung baba? Isa pa. Hanggang ko lang natutumba. Talagang uwi. Ito ko lang po. Tayo po natin tumayo. Tayo po ay manalangin.